Sino po naniniwala? Sabi doon sa ating title, lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Sino po naniniwala? Lahat ng meron ka ngayon, lahat yan galing sa Panginoon eh. Yung kapayapaan na meron ka, galing sa Panginoon yan eh. Siya yung naglagay niyan sa puso mo. Yung anumang meron ka ngayon, yung kapayapaan, yung kasiguraduhan na ikaw ay hindi pababayaan ng Panginoon, lahat yung galing sa Panginoon. At lahat ng yon, hindi lang nagtatapos doon sa reality na ito ay galing sa Panginoon, kung hindi yung reality na kayang paramihin ng Panginoon, ano man yung meron ka ngayon. Iyan man ay sa material na bagay, iyan man ay sa iyong kalooban, o saan mang aspeto ng buhay mo. Alam niyo po, ang isang malungkot lang, merong mga tao na hindi nila magawa yung maraming bagay sa kanilang buhay dahil lang nakikita nila yung bagay na kulang sa kanila. Totoo ba yan? Maraming mga pagkakataon, tayo mismo aminado sa ating mga sarili na meron tayong dapat na magawa pero hindi natin magawa kasi nga ang tingin natin kulang tayo. Maraming mga pagkakataon, tayo mismo ang tumitingin ng maraming kakulangan sa ating mga sarili kaya hindi natin magawa yung dapat nating magawa. For most of the time, alam niyo po, nandoon tayo sa dapat na maximum level nung ating dapat magawa sa buhay natin, pero hindi natin magawa kasi nga ang iniisip natin, kulang tayo sa financial, kulang tayo dun sa material na bagay, kulang tayo sa panahon. Sino po aminado? Sometimes, dapat nagawa mo na yung isang bagay pero hindi mo nagawa kasi ang pakiramdam mo kulang na kulang ka. Kulang ka ng financial, kulang ka ng panahon, kulang ka ng kakayanan, kulang ka sa maraming bagay. Alam niyo po, sino aminado? Totoo ba may mga tao, hindi makapagbigay sa marami o sa ibang tao kasi ang tingin niya, kulang siya. Totoo ba yan? At kapag ka ang tingin mo sa sarili mo pa lang, kulang ka na, hindi ka naman makakapagbigay sa iba eh. Totoo ba yan? Hindi ka pwedeng makapag-bless ng mga tao kung ang tingin mo, kulang ka ng blessing sa buhay mo. Alam niyo po, totoo ba may mga tao hindi makapagbigay ng sapat na panahon, lalo na sa paglilingkod, kasi nga, ang tingin niya, kulang siya ng panahon sa buhay niya. Alam niyo po, may mga tao, ang tingin nila, parang kulang na kulang sila sa maraming areas ng kanilang buhay. Ang resulta nito, we failed to honor God and we failed to become a channel of blessings. Sino po naniniwala? Kapag ka nakapagbibigay tayo sa iba, nagiging channel of blessing tayo ng Panginoon. Sa material man at maging sa panahon. Totoo ba yan? Yung mga humahayo, yung mga pumupunta doon sa mga tao sa iba't ibang mga lugar na pinupuntahan natin, alam niyo po, hindi lang paghayo yung ginagawa mo, kung hindi, nagiging channel of blessings ka ng Panginoon sa maraming mga tao. Hindi ka lang basta pumupunta sa kanila, kung hindi, dahil dala-dala mo yung magandang balita ng Panginoon, yung mga tao na yan napapagpala gamit ang buhay mo. And at the same time, maging doon sa mga maliliit na bagay na ang tingin mo, parang maliit lang yung naitulong mo, na ibigay mo doon sa ibang mga tao, pero ang totoo, naging pagpapala ka ng Diyos sa kanilang buhay. Naging instrumento ka ng Diyos para mapagpala ang kanilang buhay. So, ano pinapakita rito ng Panginoon? By the way, ano ba ibig sabihin ng pag-honor natin sa Panginoon? Honoring refers to the value we personally place on someone or something. Alam niyo po, it emanates or originate from our hearts. Nanggagaling siya doon sa ating mga puso. Nanggagaling o nagsisimula ito sa ating mga puso. Now, sino naniniwala? Honoring God should not be determined by our condition. Hindi dapat dinidetermine yung pag-honor natin sa Panginoon ng kondisyon na meron tayo. Totoo po ba yan? Hindi dapat nakadepende sa kondisyon, sa circumstansya ng buhay mo para i-honor mo ang Panginoon. Alam niyo po, hindi dapat nakabase sa kung anong kalalagayan ng buhay meron ka para i-honor mo ang Panginoon.
Alam niyo po, masakit mang aminin, pero ito po ang totoo. Maraming mga tao nakadepende sa kanilang mga circumstances, nakadepende doon sa kanilang convenience, ang pagbibigay ng honor sa Panginoon. Maraming tao nagbibigay lang sa iba, sa Diyos, dahil sa maraming sobra sa kanila. Totoo po ba yan? Nangyayari yon? May mga tao, kaya nagbibigay kasi nga sobra. Maraming mga tao naglilingkod lang, nagko-comply lang doon sa paglilingkod kasi kailangan at the same time, maraming sobrang panahon. But kung aaralin mo sa Biblia, yung mga tinatawag na biblical heroes sa Biblia, mapapansin nyo, sila yung mga tao, they never allowed loss, crisis, trouble, or even tragedy to stop honoring God. Sila yung mga tao na despite na mayroong krisis sa kanilang buhay, hindi sila huminto para i-honor ang Panginoon sa kanilang buhay. Despite nung kakulangan na meron sila, hindi sila napahinto nung kakulangan para i-honor ang Panginoon sa kanilang buhay. Despite ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay, hindi sila napigilan para i-honor ang kanilang buhay. Sino po naniniwala? Sa umagang ito, yung pagdating mo dito, isang paraan ng pag-honor mo sa Panginoon. Totoo po ba yan? Despite na ang sabi, nasa signal number 3 ang Bulacan, pero ano pinapakita nito? Kahit anong signal pa, kahit anong lakas pa, pag gusto mong i-honor ang Panginoon sa buhay mo, walang makakapigil sa iyo. At kayang gumawa ng Panginoon sa gitna ng sitwasyon na meron ka para yung favorable situation maranasan mo. Alam niyo po, again, we can honor God whether we are free or in captivity sa buhay natin. Malaya ka, marami ka o kulang ka, sumasagana ka o kinakapos ka, pwede mong i-honor ang Diyos sa buhay mo. Totoo po ba yan? Sa anumang circumstansya ng buhay mo, pwede mong i-honor ang Panginoon. We can honor whether we are in deep needs or not, whether we are in hectic schedule or not. Pwede mong i-honor ang Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa yung mga OFW natin, na mga kapatid. Napansin niyo? Nandoon sila sa malayong lugar. Ang dahilan bakit sila nandoon para maghanap buhay para sa pamilya. Pero pansinin nyo, despite na yun yung kanilang dahilan bakit nandoon sila, pero nakakapag-serve pa rin sila sa Panginoon. Napansin nyo yun? Kasi yun yung paraan para i-honor nila doon sa maximum level ang Panginoon sa kanilang buhay. Na despite ng pagod sa paghahanap buhay, despite ng kanilang pagod sa maraming bagay, pero binibigyan nila ng panahon ng Panginoon para sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, ito yung reality ng buhay. Time will come, pwedeng dumanas ka o dumating ka doon sa sitwasyon na unfavorable ang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng dumating sa buhay mo na nandoon ka sa unfamiliar situation ng buhay mo. Sino po rito, naranasan na yung mga unfavorable situation sa buhay? Yung wala kang pera. Wala ka ng pera, kapos na kapos ka pa doon sa mga dapat mong bayaran o mga bayarin. Sino po rito, naranasan na yung bukod sa wala ka ng pera, may sakit pa yung mahal mo sa buhay. Alam niyo po, there are some point ng buhay natin na pwedeng dumating, maranasan mo yung mga unfamiliar situation sa buhay mo. Yung mga abrupt changes sa buhay natin, hindi naman natin kayang pigilan yung mga ganong bagay. Alam niyo po, again, our journey are full of unfamiliar, hostile, unfavorable situation. Panahong walang-wala ka, panahong biglang bagsak ang business mo, panahong biglang nawalan ka ng trabaho, panahong patong-patong yung mga bayarin mo, at mga panahong hindi mo alam kung saan ka nakukuha ng pera. Sino po rito naranasan yan?
Yung mga panahon na yun sa buhay mo, lalo na yung panahon ng mga nagpapaaral pa, totoo po ba? Hindi madali yung mga panahon na yun sa buhay mo. Yung hindi mo alam kung saan ka kukuha pang gastos ng anak mo. Alam niyo po, those are some unfamiliar or unfavorable situation sa ating journey. Ano pinapakita nito? Tandaan niyo po, kung walang exempted sa atin na makaranas ng mga unfamiliar, unfavorable, mga hostile situation sa ating buhay, wala ring exempted para i-honor ang Diyos sa buhay niya. Totoo po ba yan? Kung hindi exempted ang bawat isa sa atin na maranasan yung mga bagay na yon, ibig sabihin lang din, walang exempted sa atin para hindi i-honor ang Panginoon. Alam niyo po, sa pinakamahirap na phase ng buhay mo, you can still glorify God. You can still serve God. Totoo po ba yan? Kahit nandoon ka sa pinakamahirap na phase ng buhay mo, pwede mo pa rin palang i-honor ang Diyos sa buhay mo. Pwede mo pa rin palang i-glorify ang Panginoon, paglingkuran ng Panginoon. Alam niyo po, tandaan niyo, lalo na doon sa mga kabataan, doon sa mga young pro natin, na kasi nga, ito yung panahon na parang hindi kasya yung isang trabaho o yung kita sa isang trabaho. Totoo po ba yun? Napansin niyo yung mga panahon na yung tatay lang ang nagtatrabaho sa pamilya, kumakasya lahat eh. Sino yung naranasan yung ganong panahon? Yung tatay mo lang yung umaalis, pero pag uwi, kumpleto lahat eh. Pero ngayon napansin nyo, ilan na yung nagtatrabaho? Halos lahat kayo nagtatrabaho sa bahay, pero dumarating pa yung point na minsan napuputulan pa ng kuryente. Nangyayari po ba yun? May trabaho na yung nanay, yung tatay, yung anak, pero kinakapos pa rin. Ito yung panahon na halos lahat ay nagtatrabaho pero parang kapos pa rin. Alam niyo po, ano ang gustong ituro dito sa atin ng Panginoon? Again, dun sa mga kabataan, sa mga young pro natin, huwag mong gamiting dahilan ang schedule mo para hindi ka makapag-serve sa Panginoon. Tandaan mo, mauubusan ka ng panahon at pagkakataon para makapag-serve sa Panginoon. Pag lagi mong titingnan yung kakapusan ng oras at schedule mo para sa pagsaserve sa Panginoon. Huwag natin titingnan na dahil doon sa schedule natin, magiging excuse na natin yon para mag-serve sa Panginoon. Sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo, tandaan niyo po, pwede mong i-honor ang Panginoon dahil mula sa Kanya, bakit meron ka? Meron kang buhay, meron kang lakas, meron kang finances, meron kang panahon. Mula sa Kanya, yung lahat na yon. Tandaan niyo po, even you are the poorest man in this world, you can still honor God with what you have. Even you are the most or the busiest man in the world. Tandaan mo, you can still serve God. Kahit ikaw pa yung pinaka-busy na tao sa mundo, pagpipiliin mong mag-serve sa Panginoon, makapagsaserve ka sa Panginoon. Now, ang tanong dito, bakit kailangan nating parangalan ng Panginoon ang ating Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay? Alam niyo po, unang-una, your circumstances are not excuse but an opportunity to honor God. Again, sino po naniniwala? Hindi naman excuse yung mga circumstansya na meron tayo. Totoo po ba yun? Sa Mark chapter 12, 41 to 43, sabi doon, pinanood ng Panginoon ng mga tao na naglalagay sa kanila doon sa offering box at maraming mga mayayaman ang naglagay ng malaking halaga, pero isang mahirap na byuda ang naglagay ng ilang sentimo at sinabi ni Lord sa kanyang mga disciples, sinasabi ko sa inyo, itong mahirap na byuda ang nagkaloob ng higit kanino paman. Alam niyo po, sa tingin niyo, bakit nakuha ng byuda yung attention ng Panginoon?
Bakit sa tingin nyo, sinabi ng Panginoon, ito yung nagkaloob ng higit sa kanilang lahat? Alam niyo po, by the way, this coming November 16, ito po yung ating Thanksgiving celebration. Ito yung kung saan sa bawat taon, ginagawa natin yung pinaka-the best na pag-o-offering natin sa Panginoon as a gesture of saying to the Lord, Lord, salamat dahil nakatarating ako dito sa huling bahagi ng taon na yan. Sino po rito naniniwala siya, dapat niyang ipagpasalamat sa Panginoon yon? Alam niyo po, marami kasi hindi na nakarating. Yung iba, umpisa pa lang ng taon, hindi na nakatapos ng taon eh. Yung iba, kalagitnaan pa lang ng taon, hindi na nakatapos ng taon eh. Pero ikaw, November na, patapos na ang taon, hindi mo lang matatapos ang taon, ang lusog-lusog mo pa. Napansin niyo yun? At least, ang dami nating naipon na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Totoo ba ba yan? Alam niyo po, again, balikan natin yung byuda. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Nasabi niya, higit sa lahat, sabi niya, sa mga nagkaloob na ito, ang byudang iyon ang nagkaloob ng higit sa lahat sa kanila. Alam niyo po, dahil yung byudang ito, hindi niya hinayaan yung limited resources na meron siya to honor God. Hindi niya hinayaan yung unfavorable situation na meron siya para i-honor ang Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon naman, napansin nyo, doon sa eksena na yon, pinakita ng Panginoon eh. It's not the amount na tinitingnan ng Panginoon para tanggapin niya yung offering o yung pag-honor mo sa Kanya. Kung hindi yung laman ng puso mo, bakit gusto mong ibigay sa Panginoon yung kaloob na yan? Hindi doon sa dami eh, kundi doon sa laman ng puso mo. Bakit ang Panginoon natutuwa doon sa mga taong nag-o-offering sa Kanya? Bakit natutuwa ang Panginoon doon sa nagkakaloob sa Kanya? Alam niyo po, nung ibinigay niya yung 2 sentimo, buong puso at buong kapakumbabaan na inialay niya yon sa Panginoon. Bagamat pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat, inadequate, pero alam niyo po, iyon yung nakita at iyon yung nakatawag ng pansin ng Panginoon. Ano pinapakita rito? The amount does not determine the value of an offering. It is the heart and the attitude. Iyon yung tinitingnan ng Diyos eh. Yung attitude mo nung binigay mo yun eh. Yung puso mo nung binigay mo yun eh. Alam niyo po, hindi naman natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon kahit gaano pa kalaki yung ating binibigay sa gawain ng Panginoon eh. Totoo po ba yun? Ang tinitingnan kasi ng Panginoon, yung puso natin, yung attitude natin. Alam niyo po, ano yung gustong ituro dito ng Panginoon? Pag nagbibigay ba tayo, napupukaw ba natin yung attention ng Diyos? Pag lumalapit ba tayo dito, dala natin yung planner natin, yung ating sobre, nakukuha ba natin yung attention ng Diyos? Kasi ito po ang totoo. During tough times, maraming tao, kung meron mang unang-una sila na nakakalimutan yung para sa Panginoon. Totoo po ba yan? Sa point na pinakamahirap yung mga pinagdaraanan, may mga tao nakakalimutan ng Diyos. But those who experience miracles and surprise blessings acknowledge God's faithfulness. Yung mga nakaranas ng supernatural provision ng Panginoon during tough times, sila rin yung nagbigay in spite ng pinagdaraanan nila sa kanilang buhay. Ano tinuturo dito ng Panginoon? In season or in out of season, honoring God should come first.
Sometimes, ang nakikita natin, yung kakulangan natin, and we use it for not honoring God. Pero tandaan mo, sa kokoonti, sa mahirap na sitwasyon, hindi nagbabago katapatan ng Diyos. Totoo ba yan? Napansin nyo? Ang dami mo nang dinaanan na konting-konti lang. Minsan walang-wala talaga eh. Pero nandito ka pa rin. Napansin nyo yan? Ang dami mo nga dinaanan ng mga Jews, ang dami mo mga dinaanan ng mga Judates, ang dami mong dinaanan na bayarin. Pero pansinin mo, nakatapos yung anak mo, may magandang trabaho ang anak mo, nasa magandang sitwasyon ang anak mo. Ano ibig sabihin nun? Sa kakaunti at sa marami, hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos sa taong. Dapat yun laging tinitingnan natin. Alam niyo po, doon sa mga unfavorable at sa mga favorable situation ng buhay mo, tandaan mo, hindi nagbabago ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Kahit pa unfavorable yung situation na nasa harap mo ngayon, lagi mong tatandaan, hindi nagbabago, hindi lang yung katapatan ng Diyos, kundi yung kaya niyang gawin sa buhay mo. So, another thing, bakit kailangan nating i-honor ng Diyos na hindi nakadepende sa situation na meron tayo? Your hard situation is an open door of breakthrough, not a closed door of breakthrough. Totoo po ba? May mga tao, pag nakausap mo, wala kang narinig kundi puro hirap ng buhay. Sino po rito naka-encounter na ng ganong klaseng tao? Yung bang i-chat ka, ang ganda ng mood mo, ang ganda-ganda ng umaga mo, pero dahil doon sa chat niya, bumigat na rin yung umaga mo at yung buhay mo. Alam niyo po, may mga tao walang mukhang bibig kundi yung hirap ng buhay. Walang mukhang bibig kundi yung kanyang problemang mga pinagdaraanan. Alam niyo po, pansinin niyo, yung byuda doon sa Sarepta, nung ma-encounter ng propeta ng Panginoon, ano sabi niya? Wala na nga kaming kakainin. Pagkatapos nito, mamamatay na kami lahat. Sabi niya, alam niyo po, she was preoccupied with her problems that she almost missed the opportunity for her breakthrough. Dahil doon, muntik na niyang hindi maranasan yung breakthrough na inihanda ng Diyos para sa kanya. Kasi nga, wala siyang mukhang bibig kung hindi yung problema niya, masyado siyang preoccupied nung kanilang sitwasyon. Napansin niyo? Yung, sino pamilyar dun sa kwento ng 10 spies? Napansin niyo? Nung bumalik sila, ano kwento nila? Maganda ba o pangit? Puro pangit yung nakita nila. At the end of the day, ang sabi nga nila, parang ano lang sila. Parang mga tipaklong lang sila doon sa harap ng mga higante, doon sa promised land. Ganon nila tiningnan yung kanilang sarili at hindi nila tiningnan yung kayang gawin ng Diyos doon sa sitwasyon nila. Alam niyo po, ano pinapakita rito sa atin ng Panginoon? Maraming mga tao, they never tasted the reality of God's promises simply because they were preoccupied nung problema na meron sila sa kanilang buhay. Masyado silang nakapokus doon sa mahirap na sitwasyon at hindi doon sa kayang gawin ng Panginoon. Alam niyo po, pag ang focus mo ay yung mga problema, mas natatakot at nawawala yung attention mo sa Diyos. Totoo mo ba yan? Pagka nakapokus ka sa mahirap na sitwasyon mo, doon sa problema mo, hindi ka naman mapopokus sa Diyos eh. Alam niyo po, ma-overlook mo yung mga opportunities at yung mga solusyon na nasa harap mo lang pala. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Don't fix your eyes on the problem, on the hardship of the situation that you are facing. Don't let your problem, your unfavorable, your hostile situation to dominate your thought and speech. Alam niyo po, pag sinabihan ka ng asawa mo, hindi na tayo magkakabahay, sagutin mo, ikaw lang. Ako magkakabahay pa. Alam niyo po, pag sinabi ng asawa mo sa iyo na parang hindi na tayo makakaahon sa hirap,
Sagutin mo, ikaw lang ako, aahon ako sa hirap. Alam niyo po, do not allow negative words, speech. Bakit? Ito ang totoo. Maaaring hindi mo alam, pero ito ang totoo. Every time na ang laging nagmamanifest sa'yo, yung hirap, yung problema, at hindi yung kayang gawin ng Panginoon, you glorify enemy instead God sa sitwasyon na meron ka. Alam niyo po, ang napapapurihan mo doon, ang dyablo, hindi ang Diyos. Pero once na nandoon ka sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, pero ang bukang bibig mo, yung kayang gawin ng Diyos, yung kanyang miracles, yung mga kamanghamanghang bagay, ang nag-glorify mo ang Diyos. Kaya nga dapat sinasaway agad, lalo na asawa, anak, o sino pa man, sa sambahayan, sa pamilya, na walang bukang bibig kundi negative words. Dapat sinasaway kagad natin sila kasi nga, nado-dominate sila yung kanilang isip, yung kanilang mga pananalita ng mga bagay na hindi dapat na mag-dominate sa kanila. Remind yourself, your family, that He will do what He said He would do. Dapat ang lagi mong binibigkas, payayamanin ako ng Diyos. Dapat ang lagi mong binibigkas, iaahon ako ng Diyos sa kahirapan. Dapat ang lagi mong binibigkas, pagagalingin ako ng Diyos. Dapat ang lagi mong binibigkas, magtatagumpay yung mga anak ko. Tandaan niyo po sa mga magulang, huwag na ikaw pa yung pinanggagalingan ng mga curses sa mga anak mo. Huwag na ikaw pa yung pinanggagalingan ng mga deklarasyon na hindi dapat dinideklara sa anak mo. Alam niyo po, again, dapat ang lagi natin binibigkas, lalo na sa pamilya natin, yung mga mabubuting bagay na kayang gawin ng Panginoon. Be expectant and rest on His promises. Because He who promised is faithful. Dapat ang lagi mong inaasahan sa Diyos, pagiginhawahin pa ako ng Diyos. Dapat ang lagi mong inaasahan sa Diyos, iaayos pa ng Diyos yung aming kabuhayan. Dapat ang lagi mong ine-expect mula sa Diyos, pagtatagumpayin niya yung mga anak ko. Iingatan niya yung mga anak ko. Dapat ganon yung mga ine-expect natin lagi sa Diyos. Alam niyo po, maniwala ka, sa pinakamahirap na phase ng journey mo, pwede kang dalawin ang himala ng Diyos eh. Totoo po ba yun? Maniwala ka, sa panahong hindi mo alam ang gagawin mo, mamamangha ka sa gagawin ng Diyos. Ganon ka-importante na dapat, despite ng mga hindi kagandahang sitwasyon, pipiliin mo pa rin i-honor ng Diyos sa buhay mo. Ikatlo, God happily go around who honor Him regardless of their circumstances. Ang sabi sa Psalmist, sabi ng Psalmist sa Psalms 22 verse 3, "But you are holy, enthroned on the praises of Israel." Ang Diyos ay nakaluklok, nananahan sa papuri ng Israel. Sino po rito naka-encounter na? Kaibigan, kamag-anak, kakilala, pag nakita ka, walang sinabi sa'yo kundi negatibo. Ang taba-taba mo naman. Buntis ka ba? So, na-encounter na yan, huwag na kayong mahiya. Kita naman ang resulta ngayon. Napansin niyo yan? May mga tao, pag nakausap mo, hanggang ngayon, wala ka pang trabaho. Napansin niyo yan? May mga tao, hanggang ngayon, wala ka pang bahay. Pag nakausap mo, parang gusto mong manliit. Hanggang ngayon, wala ka pang asawa. Para bang obligasyon mo na mag-asawa para sa kanila eh. Totoo po ba? May mga ganong mga kamag-anak eh. Pag nagkita-kita kayo, lalo na sa reunion, walang mukhang bibig ko, hindi yung parang lahat ng pangit sa'yo. Yun yung makikita. Alam niyo po, ano kinalaman nito sa pag-honor natin sa Panginoon? Kung tatanungin ka, gugustuhin mo bang laging makasama yung ganong mga tao? Sino po rito ayaw makasama yung ganong mga klase ng tao? The same concept,
God did not hang around someone who does not stop glorifying enemy in their lives. Alam niyo po, hindi ka sasamahan ng Diyos kapag ka wala kang bibig kundi i-glorify yung enemy sa buhay mo. Pagka wala kang kayang sabihin ko hindi yung mga pangit sa buhay mo at hindi mo na nakita yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka sasamahan ng Panginoon nun. Kung ikaw nasasaktan ka, pag sinabihan ka ng pangit ng ibang tao, ng hindi maganda, sa tingin mo ang Diyos, hindi kaya siya masaktan? Kapag ka wala kang nakita doon sa magandang ginawa niya sa buhay mo o ginagawa niya sa buhay mo, alam niyo po, hindi mag-i-stay ang Diyos sa tabi mo kung wala kang ginawa, kundi papurihan demonyo sa pagsasabing lagi ng mga problema mo. Alam niyo po, bakit ganon? Alam niyo po, hindi dahil insecure ang Diyos, kung hindi, tandaan niyo po, nagpapakita lang ito that you have no faith. At sa Hebrew, ang linaw-linaw, ang sabi doon, a person needs faith to be able to relate to God. Ibig sabihin, hindi magpaparamdam ang Diyos sa iyo kung wala kang nararamdamang faith sa puso mo. So if you are in a miserable situation, bring the Lord into the sin. Bring the Lord into the miserable situation na meron ka. Your finances, kung tingin mo, nandun sa pinakamahirap na phase ang finances mo, isama mo ang Diyos doon sa sitwasyon na yan. Kung sa tingin mo, nandun sa pinakamahirap na sitwasyon ng pagsiserve mo, dalin mo ang Diyos doon sa iyong pagsiserve. Kung sa tingin mo, nasa pinakamahirap na phase ang karir mo, ang business mo, dalin mo ang Diyos doon sa iyong karir at sa iyong business. At makikita mo kung paano ang laki ng pagkakaiba na kasama mo ang Diyos doon sa pinakamahirap na sitwasyon mo at doon sa hindi mo kasama ang Diyos sa journey mo. Tandaan niyo po, in His presence, the sick become healed. In His presence, the hopeless become hopeful. And in His presence, the empty become full. Maniwala kapag ang Diyos ang kasama mo, lahat ng laban, kaya mong ipanalo. Maniwala ka, pag ang Diyos ang kasama mo, lahat ng imposible sa buhay mo, magiging posible. And another thing, bakit kailangan nating i-honor ang Panginoon? Whatever circumstances na meron tayo, God will bless you to be a blessings to many. Alam niyo po, sa Genesis 1:28, pinagpala ng Panginoon si Adan, si Eva, at pagkatapos noon, inutusan sila ng sabi ng Panginoon, humayo kayo at ano ang kasunod pa noon? Magpakarami. Maraming tao po, alam niyo po, nag-a-assume na nung likhain ng Panginoon, ang mundo para siyang isang malaking Garden of Eden. No, isa lang siyang maliit na spot on that earth na nilikha ng Panginoon. At anong ipakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, ang mandate o yung utos ng Panginoon, expand nila yung garden na yon sa kabuuan ng sanlibutan. After ng flood, iyon din yung naging utos ng Panginoon kay Noah. At sa panahon ni Joseph, binigyan siya ng kakayanan ng Diyos na mag-interpret ng panaginip ng Pharaoh para maging pagpapala siya sa kabuuan ng sangkatauhan during that time. Ano tinuturo dito ng Panginoon? Alam niyo po, matapos kang dali ng Panginoon, mula doon sa pinakamahirap na phase ng journey mo at pagpalain ka, mayroong malalim na dahilan ang Diyos bakit ka pagpapalain. At kasama doon sa pagpapala na yon, para maging pagpapala ka sa ibang tao. Doon sa mga tao na nasa paligid mo. Alam niyo po, we are not to help or we are to help to preserve. We are to add flavor and to bring the best out of this world. Ano ipinapakita rito ng Panginoon?
Sino po naniniwala? You are the salt of this world. Naniniwala po kayo doon? At dahil ikaw yung inilagay ng Diyos, ikaw dapat yung magpapaganda ng buhay ng mga tao sa paligid mo. Alam niyo po, bilang liwanag, bilang salt of this world, kailangan nating madala sa liwanag yung mga taong nasa kadiliman, nasa kahirapan, nasa kawalan. Maniwala ka, kaya ka payayamanin ng Diyos para gamiting pagpapala sa mga nandoon sa kahirapan, kadiliman, at kawalan ng buhay. Hindi ka payayamanin ng Diyos para lang sa sarili mo. Para lang sa sarili mong kasiyahan at kalwalhatian. No. May malalim na dahilan ng Diyos bakit ka payayamanin. And finally, tandaan niyo po, God mathematics on giving, the more you give, the more God multiply your blessings. Hindi niya ibabalik yung binigay mo, o hindi imumultiply niya yung ibinigay mo at ibinalik mo. Alam niyo po, ano sa tingin niyo ang utos ng Diyos sa panahon na ikaw ay sumasagana? Sa Leviticus chapter 19 verses 9 to 10, ang sabi ni Lord, pag ikaw ay nag-aani sa iyong magtira ka sa mga damuhan, sa mga dayuhan at mahihirap sa Israel, alam niyo po, 3 page yung harvest nila. First fruit, general harvest, at gleaning. Ano ibig sabihin ito? Yung first fruit, ito po yung unang bunga na dinadala nila sa Panginoon. Dahil naniniwala sila na yung flow of His provision will come through the rest of the season. Na pagka inihandog mo sa Panginoon yung unang bunga, tuloy-tuloy sa buong panahon ang pag-ani. So yung panglahatang pag-ani, ito yung pag-ani ng malakihan, pero lahat ng mga tauhan, napansin nyo, doon sa kwento ni Ruth, kung saan dumating yung point na nangunguha siya ng mga tira doon sa mga inani, kasi isang kultura sa kanila, sa Israel, na hindi dapat kinukuha yung mga nasa gilid, yung mga nahulog na, kasi ang utos sa kanila ng Panginoon, para na yun doon sa mga nangangailangan at sa mga dayuhan. So, anong connection nito sa atin? Sa panahon ngayon na maraming tao, binulag na sila ng materialismo. Sobrang importante na tama ang motibo mo, bakit gusto mong umani kahit sa panahon na parang ang hirap ng buhay. By the way, sino po naniniwala? Despite na parang ang taas ng inflation, ang taas ng numbers, percentage ng kahirapan, ang sabi ng isang pag-aaral, halos 50% nagsasabi na mahirap siya eh. Alam niyo po, again, sobrang importante na tama ang motibo mo. Bakit gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Dapat ang motibo mo para magpalain ng Diyos ay para magpala ng maraming mga tao. Be part of their solution and not of their problem. Be part ng kanilang magiging kagaanan at hindi ng kabigatan. Tandaan niyo po, maraming mga tao, sa halip na maging kagaanan sa iba, sa kapwa niya, naging kabigatan pa. But sino po naniniwala? Yung mga taong nagsamantala. Pansinin niyo, yung mga nagsamantala sa pera ng bayan, doon sa mga tax ng mga tao, akala nila walang balik yon. Pero tandaan niyo po, may panahon ng Diyos para maningil. Pero yung mga taong nagiging instrumento ng Diyos para maging kagaanan sa kanyang kapwa, may ibang balik din ng Diyos sa kanila. Hindi addition, kundi multiplication ang way ng Diyos para ibalik ang pagpapala niya sa mga tao na nagiging pagpapala para sa kanyang kapwa. So church, tandaan niyo po, habang nagpapala ka ng iba, mas pagpapalain ka ng Diyos. Sa panahong
kulang ka sa maraming bagay, financial, material o panahon, tandaan mo, may kayang gawing himala ang Diyos. Sa panahon na nandoon ka sa pinaka unfavorable, hostile circumstances ng buhay mo, still, you can honor God sa buhay mo. Again, there is no minimum amount in honoring God. You can honor God with what you have. Be expectant and rest on His presence, because He who promised is faithful. And if you are in a miserable situation, bring the Lord in the situation. Tandaan niyo po, when God bless you, unmeasurable, it is your responsibility to bless others. Pag pinagpala ka ng Diyos, huwag mong kalimutang maging pagpapala sa ibang tao. And most of all, enjoy your blessings with the right purpose inside your heart. Maging masaya ka sa mga pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa iyo. At huwag mong kalilimutan, maging tama lagi ang puso mo habang pinagpapala ka ng Diyos. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat dahil muli, ang lapit na pong matapos ng 2025, pero naririto pa rin kami. Puno ng pag-asa, puno ng biyaya, puno ng pag-iingat mo, Panginoon. Salamat dahil despite na maraming mga unfavorable, mga hostile situation, pero pinatunayan mo, hindi ka kayang pigilan ng anumang problema, hindi ka kayang pigilan ng anumang bagyo ng buhay para magpalain ang mga anak mo, Panginoon. Lord, I declare, Panginoon, na patuloy sa bawat isa na naririto, physical service sa online service, mararanasan po, Panginoon, yung favor nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw na nagkaloob ng mga biyaya at pagpapalang ito, Panginoon, sa bawat isa, ay tapat, Panginoon, na pararamihin ito, Panginoon. Pararamihin ang mga biyaya at pagpapalang ito na meron kami dahil gusto mo na maging pagpapala din kami sa iba. Lord, muli po, ang mga anak mo na naririto at nakarinig ng mensaheng ito, I declare na sa kanilang buhay, hindi lang sapat, kung hindi sobra-sobra, Panginoon, para makaalis sila doon sa sitwasyon ng buhay na sila lang lagi ang tinutulungan, kundi sila naman yung tutulong sa iba, Panginoon. Lord, tatanggalin mo yung mga anak mo sa sitwasyon na sila lang yung tumatanggap, kung hindi darating ang panahon ng kanilang buhay, sila naman ang magbibigay, Panginoon. Sila naman ang gagamitin mo para tumanggap ang maraming mga tao ng pagpapala mo, Panginoon. Lord, tapos na sa maraming mga pamilya yung kwento ng kakapusan, Panginoon. I declare, Panginoon, na bago magtapos ang 2025, Panginoon, matatapos din ang kwento ng kakapusan sa maraming pamilya na naririto, Panginoon. Matatapos din yung kwento na lagi na lang nanghihiram, nangungutang, Panginoon. Kung hindi, dadalan mo sila ng bagong kwento ng kasaganaan, bagong kwento ng pagpapala para sa mga tao at sa kanilang kapwa. Salamat po, Panginoon. Lord, nawa ang aming pong tinanggap na mensahe magsilbing inspirasyon, direksyon at pagtuturo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. God bless you.